Sariwang pulang datiles. Libreng sample. Lola, may laman ang mga datiles mo. Anong ginagawa mo? Kung may makita ka, itago mo lang. Sa'yo na iyon. Ginang Vance, marami ka nang nasubukan sa mga nakaraang araw. Wala ni isang pumasa. Talaga bang gagamitin mo ang trick na ito para pumili ng asawa para kay Ginoong Vance? Sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Anong alam mo? Ang pamilya Vance ay malaki at mayaman. Kapag nagpapakasal, hindi namin tinitingnan ang estado, kundi character lang. Ano bang taon na? Sino bang makakahanap ng diamante at isa sa uli? Kayong mga tao ay hindi ka panipaniwala. Kumakain ng datiles ni Lola ng libre, nakakahanap ng diamante at itinatago. Lola, may diamante sa mga datiles mo. Hindi mo pa siya binabayaran. Anak, ikaw na. Interesado ka ba na mapangasawa sa aming pamilya at maging asawa ng apo ko? Binibini, ang checking ito ay ang iyong bigay kaya. Ano ang tseke? Ang mga tagalungsod ay napaka-fancy. Kahit isang pirasong papel, may palayaw. Ang pag-aasawa ay makakatulong din na pigilan ang mga magulang ko sa paggamit sa akin para sa palitan ng kasal para sa kapatid ko. Sige, pumayag ako. Julian, narinig ko si Lola, nakahanap ng asawa para sa'yo. Congrats, pare. Lola, nagawa ko na ang pagpapainom ng gamot na ipinagawa mo. Sino kaya ang marangal na binibini? Natatakot si Lola na baka tumakas siya. Kaya gusto niyang tapos na ang usapan ngayong gabi. Binibini, naligaw ka yata. Ikaw si Julian Vance. Tama. Tara na, magpakasal. Mahal. Babae, nakakapagbiro ka sa akin ng ganito? Gusto mo bang mamatay? Paano naging tagalinis ng kalsada si Mia? Lola, nawawala ka na. Bilis, alis. Galit ang kapatid ko. Bote ko. Ang alak na ito. Ang daya mo. Nakipagsabuatan ka pa kay Lola para lasunin ako. Unang beses. Julian, anong sinasabi mo? Siya, pagbibigyan ko ang hiling mo. Hindi pwede, pre. Kahapon, Hindi ba yan ang gusto mo? Umakyat sa kama ko para makapasok sa pamilya Vance. Marami na akong nakitang babaeng tulad mo. paano yung maliliit na bote na pinulot ko buong araw kahapon? Hindi mo dinala sa akin. Natulog ka sa akin. At ang unang pumasok sa isip mo, pagkagising mo ay yung bunton ng mga walang kwentang bote. Salamin ng mga bote na iyan, mas mahal kaysa sa mga plastic. Sino ang niloloko mo? Para pakasalan ako, dinroga mo pa ako. Pakialam mo ba yung mga walang kwentang bote na iyan? Kunin mo ang perang gusto mo at umalis ka. Ano ang tingin mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko akalain na si Lola ay mabuting tao, hindi na ako mag-aabala sa iyo. Hindi ako makapaniwalang may isang napakabait na lola na may apo na tulad mo. Ikaw. Hoy, Lola. Maliit na bastardo. Sa Civil Affairs Bureau, nag-set ako ng appointment para sa'yo. Ngayon, pumunta ka at kunin ang marriage certificate mo kasama si Mia. Hindi pwede. Hindi ko pakakasalan ang prom din na ito. Hindi ko siya kayang mahalin. Hindi ka mangahas na hindi siya pakasalan? Natulog ka sa isang birhen at hindi ka mananagot? Tatalon ako sa gusali para humingi ng tawad sa ating mga ninuno. Paano ako nakapagpalaki ng ganyang mahal? Sige, papayag ako, di ba? Magbihis ka at umalis na tayo. Para saan? Adi ka ba sa pag-arte? Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon,
Hindi ba't para lang makuha ang certificate kasama ako? Bilisan mo. Pagpaparehistro ng kasal. Ang pagpaparehistro ng diborsyo ay doon. Hindi kami nandito para sa diborsyo. Nandito kami para magpakasal. Kasal? Pareho kayong hindi mukhang ikakasal. Sigurado kayong hindi kayo manloloko para sa kasal? Kami ay magkasintahan at ikakasal na kami. Hindi ako makapaniwalang kakasal ko lang sa kanya. Itong lalaking tila napakalamig ay may malumanay na bahagi pala. Uuwi na para magulat. Tama. I-add mo ako sa WeChat para hindi na ako kulitin ni Lola. Ang Amerika ay may apple. Ang China ay may pineapple. Teleponong pinya. Sandali, hahanap ako ng signal. Ikaw, kunin mo ang numero niya. Kumusta? Mahal, sinabi ko sa'yo na umuwi ka na para sa palitan ng kasal sa pamilya Miller. Bakit hindi ka pa umuwi? Ang mga Miller ay nagmamadali na. Ang anak nilang lalaki ay may stage 4 na cancer. Kung hindi ka magpapakasal agad, gusto nila ng kasal sa patay. Mahal, kung hindi ka umuwi, papatayin kita sa suntok. May mga gagawin ako sa lungsod. Babali ako mamaya. Kung gayon, magpadala ka muna ng 400 piso. Magpapakasal ang kapatid mong lalaki, kailangan niya ng magagandang damit. Mahal, kung hindi ka magpadala ng pera, pupunta ako sa trabaho mo at uupo roon na umiiyak. Kinuha na nila ang sweldo ko. Saan ako kukuha ng 400 piso? Ano pang hinihintay mo? Julian, pwede bang mangutang sa'yo ng pera? Kakakuha lang ng sertipiko at gusto mo na agad akong palamunin. Magkano? 2. 40 milyong piso. Ang lakas ng loob mo, bigyan mo siya ng 40 milyong piso. Tama ba ang narinig ko? 2. 1. 50 sentimo lang ang pinautang niya sa akin? Bilisan mo at umuwi na. Naghihintay si Lola. Binabalaan kita. Ang pamilya Vance ay hindi tulad ng inyong liblib na bayan. Mas mag-ingat ka sa bibig mo at umayos. Julian, Ginang Vance, Diyos ko, ang laki ng mansyong ito. Tiyak na nagkakahalaga ng malaking pera. Ang ignorante. Nakatira sa ganito kalaking bahay at 50 sentimo lang ang pinautang sa akin. At may lakas ka pang manghusga sa akin. Mia, mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Kung tratuhin ka ng masama ng maliit na bastardo na ito, sabihin mo sa akin. Pagsasabihan ko siya para sa'yo. Sipo, Lola, dinala ko na siya rito at nakuha na namin ang sertipiko. Pupunta ako sa opisina. Itong maliit na bastardo, kakasal pa lang, pero parang wala na sa bahay. okay lang po, Lola. Ang makita ang mukhang iyon araw-araw, na mas mabaho pa sa kulungan ng baboy, baka mawalan ako ng gana kumain. Magkakaroon ako ng apo sa tuhod. Hindi masama ang batang iyon. Tama. Ang pasaway na si Julian. 2 linggo na siyang hindi umuuwi. Pupunta ako sa kumpanya ngayon para kaladkarin siya pauwi. Mia, anak, maghanap ka ng gagawin para hindi ka mainip. Huwag kang masyadong magsawa. Lola, nakita ko sa kwarto ni Julian. May kulungan ng manok na gawa sa maliliit na bloke. May halaga ba iyon? Kulungan ng manok? Ibig mong sabihin, ang mga kastilyong Lego? Anong kastilyo? Maliit na bastardo. Alam ko kung paano ka paalisin. Walang kwenta kahit 1 sentimo. Kung gusto mong mag-alaga ng manok gamit ang mga iyan, sige lang. Ang mga gamit ni Julian ay iyo na. Gawin mo ang kahit anong gusto mo sa mga iyan. Kung gayon, ang mga bagay na iyon sa istante, ang mga makukulay na lumang bote? Wala ring kwenta. Julian, ang iyong mga kastilyong Lego? Ginamit ni Mia ang mga iyan para gumawa ng kulungan ng manok. Ano? Julian, ang iyong mga sutlang sapin sa kama? Sinira ni Mia ang mga iyan.
Pinalitan niya ang mga iyan ng mga sapin na cotton. Julian, ano na naman? Ang iyong mga antigo? Ibinenta ni Mia ang lahat ng iyan sa isang junk dealer, 10 sentimo bawat libra. Naibenta sa kabuuang 50 piso. Uuwi na tayo. Kaya sa wakas naalala mong umuwi. Nasaan si Mia? Mia, lumabas ka na. Mukha bang maganda ito? Kayo mga tagalungsod? Gusto niyong ipagmalaki ang inyong mga collarbone at balikat? Medyo magarbo. At ito, ang bigat. Saan mo nakuha ang mga damit at alahas na ito? Sa tingin mo talaga ikaw si Ginang Vance? Kung hindi siya, ikaw ba? Ang set na alahas na ito. Binili ko ito para ibigay mo kay Mia. May handaan ngayong gabi. Isama mo si Mia. Julian, may maliit na problema sa kumpanya. Mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Bakit ang liit ng mga plato at mangkok? Halos kasing liit lang ng ginagamit ko sa pagpapakain ng manok. Chloe, ang ganda-ganda mo ngayon. Darating din si Ginoong Vance ngayon. Narinig ko na magkasama kayong lumaki ni Ginoong Vance. Kaya opisyal na ba? Si Chloe ang pinaka-prominenteng sosyalidad sa lungsod ng Kabisera. Sino pa ba ang karapat-dapat kay Ginoong Vance? Wala pang sinasabi si Julian. Mahiyain lang siya talaga. Sino ka? Nabulag ka ba? Pakisuyo, huwag mong saktan si Chloe. Siyang sumalubong sa akin. Ang damit ko! Ang suot mong alahas parang gawa ni Master Genival na bagong haute couture ngayong taon. Chloe, hindi ba in-order ito ni Ginoong Vance? Hindi niya ibinigay sa'yo. Wala akong ideya. Ang alahas na ito, in-order ito ni Julian para sa akin, di ba? Mia, kaya hindi ka natagalinis ng kalsada? Sinabi ko sa'yo na tumigil ka at sumunod sa akin. Ang pagiging waiter dito mas malaki pa kita kaysa sa pagwawalis sa kalye. Tagalinis ng kalsada. Kaya pala siya ay tagalinis ng kalsada. Akala ko talaga siya ay isang tunay na binibini. Pekata lang siguro ang alahas na ito, di ba? Nakatawa. Tingnan mo ang tagalinis ng kalsada na nagmamagaling. Ano bang masama sa pagiging tagalinis ng kalsada? Matapat ako sa paghahanap buhay. Ano bang karapatan mong mang-asar? Anong ginagawa mo? Matapat na hanap buhay? Ninakaw mo ang alahas na para sa akin mula kay Julian. Isa kang magnanakaw. Binabalaan kita. Hubarin mo na yan ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo. Sino ang nagnakaw nito? Sasabihin ko sa iyo. Ito ay binili ng aking pamilya para sa akin. Nagbibiro ka yata. Ang mga disenyo ni Master Genival ay nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Ang buong pamilya mo ay mga simpleng tao lang. Paano mo kayang bilhin iyon? Tanggalin lahat ng alahas niya. Aray, bitawan mo ako. Ito ang mangyayari kapag nagnakaw ka sa akin. Tanggalin ang mga iyan, ang damit niya. Ubaran siya. Isang magnanakaw na tulad mo ay dapat i-post online para makita ng lahat kung ano ka talaga. Wag! Ilagay online at siguradong magva-viral iyon. Ang mga taong ito ay sanay na maging mahirap. Kailangan nilang matuto ng leksyon. Ang set ng alahas na ito ay talagang ibinigay sa akin ng aking asawa. Iyan ba ay isang pag-amin? Maliban kung ang asawa mo ay si Ginoong Vance, Julian Vance. Kung hindi, paano niya kayang bilhin ang gayong alahas? Ang asawa ko ay si Ginoong Vance. Anong klaseng lalaki si Ginoong Vance? Paano siya magkagusto sa isang tagalinis ng kalsada? Na tulad mo. Ikaw ay isang walang hiya na naghahangad sa isang sisne. Baliw ka ba? Paano mo nagawang pakasalan ng aking Julian? Patuloy na hubaran siya. Julian, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, sagutin mo ang telepono. Kumusta? Julian, Kumusta? Kumusta? Sinabi ko sa iyo na imbestigahan si Mia. Ano ang nalaman mo, Julian? Nalaman ko na si Mia ay hindi ang gold digger na sinabi mo.
Ang 40 milyong piso na inilipat mo, hindi niya ginagalaw. Siya ay nagtrabaho bilang isang waitress at kumita ng 400 piso. At saka, ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng mga antigo, wala siyang ginastos para sa sarili niya. Ibinigay niya lahat kay Lola. Tuwang-tuwa si Lola at ginamit agad iyon para i-frame at isabit. Posible kaya na mali pala ang pagkakaunawa ko sa kanya? Bilis! Pumunta sa party! At tinatawag mo ang iyong sarili na asawa ni Ginoong Vance. Maging ang iyong telepono ay peke. Nakakatawa talaga. May tinatawagan ka ba? Julian? Gusto mong tumawag ng grupo ng mga tagalinis ng kalsada para sumuporta sa iyo? Ilabas ang peking babaeng ito. Naghahanap ka pa? Gusto mong mabulag? Ang tiyan ko. Tingnan ang pagdurugo. Baka buntis siya. Ninakaw niya ang alahas ni Chloe at ginamit ang daya para makapasok dito. Hinahanap niya ang taong gagamitin, hindi ba? Aba, ikaw na tagalinis ng kalsada, puno ka ng daya, pakisuyo, tumawag ng ambulansya para sa akin. Ang anak ay kay Ginoong Vance. Ikaw, munting mahal. Alam mo ba na nandito si Julian ngayon? Kaya naisip mong samantalahin ang pagkakataon na siya ay paratangan? Buti na lang nalaman ko. Kung hindi, si Julian ay hindi na malilinis kahit tumalon siya sa karagatan. Ngayong alam ko, hindi kita hahayaang magkaroon ng pagkakataon na sirain ang pagkawalang sala ni Julian. Ikaw? Ano ang gagawin mo? Alisin ang munting mahal na iyan sa iyong tiyan. Huwag! Pinabalaan kita. Huwag kang lumampas. Hindi ka palalampasin ni Julian. Hindi ako palalampasin? Para kay Julian, inayos ko ang isang babae. Magpapasalamat lang siya sa akin. At may utang akong pasasalamat sa iyo dahil pinalapit mo kami ni Julian sa isa't isa. Ang komedyang ito ay tapos na. Tigil. Julian, Ano ang tawag ng babaeng iyon kay Ginoong Vance? Julian. Si Ginoong Vance ba ang Julian na tinutukoy niya? Hindi talaga siya si Ginang Vance, di ba? Julian, ang babaeng ito ninakaw ang alahas na ibibigay mo sana sa akin at pumasok ng palihim. Sinusubukang i-frame ka sa pagbubuntis niya. Sisipain ko na sana siya palabas. Nababaliw na ba kayo? Ang tapang ninyo. Ninakaw ang alahas na ibibigay ko sa'yo? Kailan ko sinabing ibibigay ko sa'yo? Julian, hindi mo ba ito ibibigay sa akin? Kung gayon, nagkamali ako. Ngunit ang babaeng ito talagang ninakaw ang iyong alahas. Bitch ka! Hindi sapat ang pagnanakaw ng alahas ni Julian. Ngayon, sinusubukan mong siraan ang reputasyon niya. Mukhang galit na galit si Ginoong Vance. Mukhang malaki ang problema ng babaeng ito. I-record ko ito para mapanood ko mamaya. So, paano mo balak parusahan siya? Ang mas matindi, mas mabuti. Hubaran siya at itapon sa basura. Tapos tawagan ng media para i-cover ito. I-viral siya. Julian, wag! Hindi sapat. Tapos baliin ang mga braso at binti niya at itapon siya sa imburnal. Gawin mo, eksakto, ang sinabi niya. Ngumiti sa akin si Julian. Mukhang gusto niya talaga ako. Ang galing talaga ng ating binibining Chloe. Nakuha mo talaga ang atensyon ni Ginoong Vance. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mali ang tao mo. Julian! Hindi nila ginawa. Ang tapang ninyong tratuhin ang asawa ko ng ganito. Pagbabayarin kita ng 1,000 beses. Ang babaeng ito ay talagang asawa ni Ginoong Vance. Patay na tayo, patay na tayo. Pinagmalupitan natin siya kanina. Hindi tayo hahayaan ni Ginoong Vance na makalabas dito. Imposible. Julian, paano mo nagawang mahulog sa isang tagalinis ng kalsada? Anong meron siya na wala ako? Makinig kayong lahat. Si Mia ang asawa ko.
ang ginang ng pamilya Vance. Sino man ang maglakas loob na mga sa kanya, ay kalaban ko, Julian Vance, at ang pamilya Vance. Doktor, kumusta po ang asawa ng apo ko? Mabuti ang kalusugan ni Ginang Vance. Ligtas ang sanggol. Salamat, Doktor. Mia, marami kang pinagdaanan. Dahil lahat ito sa pasaway na ito, hindi kanya pinrotektahan. Julian, humingi ka ng tawad kay Mia ngayon. Wala yun, Lola. Huwag mong sisihin si Julian. Pasensya na, Mia. Talagang humingi siya ng tawad. Masakit ba? Hindi masakit. Ikaw na pasaway, akala mo matigas ka na ha? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Si Martha, ang mula sa kalapit na bayan para sa palitan ng kasal, ay dumating na sa ating pintuan. Bakit hindi ka umuwi? Kung hindi ka uuwi bukas, huwag mo akong sisihin kung itakwil kita. Ang ilang ugnayan ay kailangang putulin. Julian, pwede ka bang sumama sa akin pauwi bukas? Hindi ba ito masyadong sira-sira? May iba pa akong mga regalo. Mia, may isang mahalagang pulseras na jade na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at 20 libra ng ginto. Dagdag pa ang 3 villa at 3 mamahaling kotse. Lahat ng regalo para sa pamilya mo. Hindi na kailangan. Isama mo na lang ang mga ito pabalik. Yung mamahaling kotse para sa biyahe pa uwi sa inyo? Mag-tricycle na lang kami pauwi. Uuwi kang mukhang napakasira-sira. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo balak manirahan kasama si Julian? Sundin mo ang sinasabi ni Mia. Ang galing. Ngayon si Julian ay naging hopeless romantic na. Pinapayagan niya si Mia na gawin ang lahat ayon sa gusto niya. Uuwi ng ganito. Hindi ba tayo palalayasin ng biyenan mong lalaki gamit ang isang stick? Maliligo na ako. Kumuha ka ng ilang lalaki at pera at tambangan malapit sa baryo. Gusto kong makita kung ano ang espesyal sa liblib na lugar. Ilang araw na ba? Ilang araw na simula ng pakasalan ko si Kevin. Ang kapatid ko ay hindi man lang nakakita kahit anong bakas ni Mia. Nagkasundo tayo na ako'y pupunta dito at si Mia ay pupunta doon. At ano ang nangyari? Niloko mo ako sa kasal na ito. Bitch lang siya. Bakit ka sumisigaw sa akin? Kevin, tumahimik ka. Martha, kumalma ka. Pupunta si Mia doon. Tinawagan ko lang siya kahapon. Niloloko mo pa rin ako? Sinabi mo ang parehong bagay noong nakaraang araw. So anong nangyari? Nanay, tumabi ka. Ako na ang bahala sa babaeng ito. Huwag mo siyang saktan. Kung saktan mo siya, paano siya magbibigay sa akin ng apo na lalaki? Tingnan mo, si Mia ay bumalik, hindi ba? Pumasok ka muna sa loob, kukumbinsihin ko siya. Pabigat ka, bumalik ka talaga. Bumalik ako para sabihin sa'yo ang isang bagay. Nag-asawa na ako. Ikaw na walang silbing pabigat, lumalakas ang loob mo ha. Pumangahas kang magpakasal sa isang gigulo sa likod ko. Kung sino ang gusto ko, iyon ang papakasalan ko. Hindi mo ako mapipigilan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin si nanay ng ganyan? Kung hindi ka niya ipinanganak at pinalaki, tatayo ka ba rito? Ang pamilyang ito, balik na naman sa gulo. Nakakaawa naman. Dahil lang tumanggi siya, ginanito nila siya. Pwede ba yon? Wala kayong pakialam. Ako ang nagpalaki sa babaeng ito. Kahit patayin ko siya sa kakabugbog, deserve niya. Kung hindi ka pupunta sa kalapit na bayan at magpapakasal ngayon, tatalian kita at hihilahin doon. Kevin, kunin mo siya. Hindi mo yan gagawin. Buntis ako. Ano? Ginawa mo talaga ang walang hiyang bagay na yan. Sinira mo ng lubos ang aking dangal. Ano kung buntis ka? Magpa-abort ka na lang. Tamaan ang tiyan niya.
Sino ang mangahas na hawakan siya? Hoy, sino ka? Nagpapakabait ka ba? Nagmamagaling ka, ha? Siya ang aking mahal. Kaya ikaw pala ang nanligaw sa anak ko. Ikaw nagigulo. Wala kahit piso sa bigay kaya. At akala mo makukuha mo ang anak ko? Walang libreng pagkain sa mundo. Kung hindi ka makakapagbigay ng ilang daang libong piso, huwag mo nang isipang lumabas ng pinto. Tama. Niloko mo si Mia. Bata pa siya at walang muwang. Bilang kapatid niya, kailangan ko siyang ipagtanggol. Sabihin mo ang sasabihin ko. Isang manggagawa sa pabrika, wala pang naipon. Kaya, isa ka lang walang pera at talunan. At may lakas ka pa ng loob na pakasalan ng anak ko? Uy, wala akong pera. Pero mayroon akong iba. Si Julian ay palihim na naghanda ng iba. Ito ay ginto. Ang pamilya Lin ay naging mahirap sa buong buhay nila. Ngayon, yayaman na sila. Isang walang pera na nagpapanggap? Akala mo hindi pa ako nakakita ng ginto? Akala mo maloloko mo kami sa tansong ito? Bobo na ignorante. Ako sana ay magbibigay dahil pamilya ka ni Mia ng isa pang pagkakataon. Mukhang nasayang lang ang aking sinabi. Ang yabang mo magsalita. Sino ka ba? Wala kang pag-asang pakasalan ng anak ko. Kahit ngayon siya ay magpakasal at magkaanak, pupunta pa rin siya sa kalapit na bayan para sa palitan ng kasal. Kaya ang anak na babae na sinasabi mo ay isa lamang kalakal sa inyong pamilya. Well, sasabihin ko sa iyo, dahil pinakasalan ako ni Mia, siya ay akin. Sinumang mangahas na saktan siya, tatapusin ko sila. Kahit sino pwedeng magyabang. Kahit gaano ka katalas magsalita, hindi ka aalis ngayon. Labis akong dismayado sa inyong lahat. Mula ngayon, hindi na ako anak ng pamilya Lin. Hindi ikaw ang masusunod. Julian, walang signal dito sa gitna ng kawalan. Hindi maabot ang mga bodyguard. Ikaw na lang ang pumunta. May mamamatay. Bilis, kunin ang alkalde. Pasensya na, Julian. Sa pagdrag sa'yo dito, Itong walang kwenta, wala sila sa akin. Hindi ko inakala na mas magaling si Julian sa ilalim ng kama kaysa sa loob nito. Ikaw na ang susunod. Huwag kang lalapit o sasakalin ko siya. Pakawalan mo siya. O mamamatay ka sa masakit na kamatayan. Sino ba ang mag-aakala na itong walang kwentang si Mia ay napakahalaga sa'yo? Luhot ka. Julian, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Saksakin mo ang bawat hita mo. Huwag, huwag! Ang tapang mo kanina, ha? Gulpiin siya, patayin siya, at susuko si Mia. Saan ka pupunta? Noong tinakwil mo ako kanina, ang yabang mo, di ba? Walang hiya kang bastardo. Kung hindi kita turuan ng leksyon ngayon, hindi ako ang nanay mo. Sagutin mo ako, pupunta ka ba sa palitan ng kasal o hindi? Sabihin mo, pupunta ka ba sa palitan ng kasal? Pupunta ako. Wag! Hindi ka susuko hanggat hindi ka pinapatay? Di ba? Sige, gulpiin mo siya. Kung mamatay siya, magsisisi ka. Maliban kung siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Kabisera, talagang magsisisi ako, wag na. Paano mo nalaman na hindi ako? Kung ikaw ang pinakamayamang tao, edi ako ang lolo niya. Tingnan mo ang sarili mo. Sa basurang kotse at basahan mong iyan, nagkakapangahas ka bang magpanggap na pinakamayaman? Si Ginoong Vance ay hindi kailanman magmumukhang kasing kawawa mo. Kevin, tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa lalaking ito. Patayin mo na lang siya at tapos na. Teka, mukhang pamilyar talaga ang lalaking ito. Dati akong nag-apply ng trabaho bilang personal na bodyguard ni Ginoong Vance. Nakita ko ang litrato niya sa ad. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Pero sa suot na ito ng gigolo, kahit paano mo siya tingnan, hindi siya kamukha ni Ginoong Vance. Ah, tama? May job opening ba? Tama. Paano ko nakalimutan iyon? Huwag. Hindi natin alam kung siya talaga ang totoo. Natatakot na, ha? Anong nangyayari? Kahapon, nang labhan ko ang damit mo, nakalimutan kong alisin ang laman ng bulsa. Bro, baka nagkakamali ka? Siya? Walang damit? Paano siya magiging si Ginoong Vance? Eksakto. Si Ginoong Vance ay hindi rin magpapakasal sa babaeng ito. Nakakahiya.
Pero paano kung... Nag-aaway pa rin kayo ngayon? Sino ang lalaking ito? Martha, bakit ka nandito? Ikaw ang tinatanong ko. Sino ang lalaking ito? Sabi ni Mia, siya raw si Ginoong Vance, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Kabisera. Si Ginoong Vance? Noong naghihintay ako ng mesa sa piging, nakita ko si Ginoong Vance. Siya ay isang guwapong binata. Paano siya naging ganyan kagulo ngayon? Isang taga-bukid na ito. Niloko kayong lahat? Sinasayang mo ang oras ko. Oy, Talaga, mahusay siyang umarte. Muntik na akong maloko. Martha, tingnan mo, nakabalik na rin si Mia. Ang pamilya mo ay maaring magpadala ng tao para pakasalan siya. Sige, bukas, papagupahan ko ang tatay ko ng bridal sedan chair. Akin na siya. Ano? Ay, galing. Gusto mo pala ang kapatid ko pakasalan ng may bahid, ha? Martha, huwag kang magalit. Si Mia ay naloko ng kawawang lalaki na iyon. Ipinapangako ko sa iyo, kapag nakapasok na siya, magkakaroon siya ng 2 lalaki sa loob ng 3 taon. At ibabalik ko rin sa iyo ang kalahati ng bigay kaya. Ano sa tingin mo? May sikretong recipe ang nanay ko. Ngayong taon, siguradong makukuha ko ang aking bayaw ng isang malaking matabang lalaking anak. Ayun, mas ayos. Ang babae ay para lang mag-anak. Basta kaya niyang manganak, kaya kong balewalain ang iba. Pero kung hindi siya magkaanak, huwag mo akong sisihin kung magiging marahas ako sa iyo. Babae ka rin naman. Paano mo masasabi ang ganyan? Hindi pare-pareho ang mga babae. Nag-asawa ako sa inyong pamilya para maging amo. Ang tulad mo ay para lang ikulong at manganak. Hahaha. Pakawalan mo siya. Kumalma ka. Pagkatapos ko sa kanya, papatayin kita. Kahit dalhin mo ako ngayon, wala ring silbi. Buntis na ako sa anak ni Julian. Ano? Anak ng puta. Ibinabalik ko siya para tulungan ng pamilya Miller na ipagpatuloy ang lahi ng pamilya. Ginagawa mo kaming tanga, hindi ba? Martha, kumalma ka. Madali lang ang pagbubuntis. Ipapa-abort ko ito ngayon din. Tsaka, kung masaktan siya, paano siya magkakaanak? Kunin mo ako ng pampalaglag. Mia, Hindi ko iinumin. Hindi? Sige lang. Bugbugin ninyo hanggang inumin niya. Wag! Iinumin ko na. Kung may mangyari sa asawa ko at sa sanggol sa kanyang tiyan, kung may kahit kaunting problema, babayaran mo ako ng 1,000 o 10,000 beses. Babanta mo ako? Wag! Ginoong Vance, Ginoong Vance. Ikaw nga si Ginoong Vance? Wala kang iba kundi isang pabigat. Paano ka nangahas bumalik? Kaya umupa ka ng tao para tulungan ka. Para may backup, ha? Hahaha. Tinakot mo ako. Kaya mga artista sila. Mia Yang, maliit mong pera ay sapat lang para isang araw ng kanilang oras. Kapag umalis na ang mga taong ito, babayaran mo ito. tuturuan ko kayong lahat ng leksyon. 1 araw ay sobra na. Huwag silang patayin ng mabilis. Gawin mo. Naglakas loob ka? Ikaw na. Huwag kang masyadong mayabang. Kapag umalis na ang mga taong ito, babayaran mo ito. Narinig mo? Walang hiyang maliit na mahal. Gusto mong balatan ko yang matandang balat mo? Anong ginagawa mo? Ang alkalde! Nandito ang alkalde! Tiyak nandito siya para suportahan tayo. Ang galing! Taga saan kayo? Sa liwanag ng araw? Pumunta kayo sa aming baryo para manakit ng tao? Maniwala ka sa akin. Sisiguraduhin ko walang isa sa inyo ang makakaalis sa baryong ito. Alkalde, kailangan mong ipaglaban ang ating pamilya. Niloko ng lalaking ito ang anak ko at hindi magbabayad ng bigay kaya. Gusto ko ng hustisya. Niloko pa niya, binugbog kami ng ganito. Hindi natin sila basta-basta pakakawalan. Lahat sila ay patayin. Ilibing sila sa likurang burol bilang pataba. Ginulo mo ang aming baryo at lumagpas ka na sa kakayahan mo. Kunin sila. Hindi, alkalde. Hindi iyon ang totoo. Wala ka bang hiya? Ang walang pera at talunang iyon ay hindi kayang protektahan ang sarili? Gusto mong mamatay kasama siya? Kung mamatay man ako,
Mamatay kasama si Julian. Kunin sila. Tumatawa ka pa rin sa pintuan ng kamatayan? Baliw ka ba? Teka. Paano ang tawa na iyon parang si Ginoong Vance? Magandang pagpapakita ng kapangyarihan, alkalde. Ginoong Vance, Anong nagdala sa iyo dito? Pumunta ako sa inyong baryo para tingnan ang isang pamumuhunan. Hindi ko naisip na halos hindi ako makabalik. Matandang Jeng, magaling kang alkalde ha? Ginoong Vance, paliwanagan kita. Ginoong Vance, ako'y alkalde. Ano ang ginagawa mo? Paano ang isang walang pera at talunan tulad niya ay maaaring maging si Ginoong Vance? Anong walang pera at talunan? Ito si Ginoong Vance. Sinusubukan mo bang dalhin ang ating baryo sa kapahamakan? Ano? Ginoong Vance, Hindi ko talaga alam na darating ka. Kasalanan ko, pasensya na. siya talaga si Ginoong Vance? Elkel, nagkakamali ka ba sa kanya? Tingnan mo siya, parang pulubi ang damit. Paano siya magiging Ginoong Vance? Tumahimik ka. Dati akong personal na bodyguard ni Ginoong Vance. Nagretiro ako at salamat kay Ginoong Vance. Naging alkalde ako dito. Paano ko siya mapagkakamalan? Kaya, ibig sabihin lahat ng gintong ito ay totoo? Naku, sayang. Naku, sayang. Nanay, ano pang dapat ipag-alala? Ngayong napangasawa ni Mia ang isang mayamang pamilya, makakakuha tayo ng kasing dami ng ginto na gusto natin. Ginoong Vance, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mula ngayon, pamilya na tayo. Ang lahat ng kanina ay biro lang. Oo. Puro biro lang. Si Mia ay sarili kong kapatid. Paano ko talagang ipagpalit siya? Sige, ang buong pamilya mo ay isang grupo ng mga sakim na bitch. Ang bigay kaya ay 20 milyong piso. Ibigay mo sa akin ang bawat sentimo nito. Tumahimik ka. Si Julian ay Ginoong Vance, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Kabisera. Sa tingin mo gusto ko pa itong basurang ito? Kapag pumunta na tayo sa lungsod, makakahanap ako ng kahit sinong disenteng babae. At naglakas loob ka pang humingi ng bigay kaya? Ikaw na walang kwenta? Isang katulad mo para sa aking Kevin? Kahit bilang isang katulong na naghuhugas ng paa, hindi ka namin tatanggapin. Tama, Ginoong Vance? Naiintindihan ko. Kung gayon, gagawin din namin maglaro ng maliit na biro kasama ka. Anong ibig mong sabihin? Dahil patuloy kang nag-uusap tungkol sa pagpapatuloy ng lahi, saka mo siya lumpuhin. Ginoong Vance, nagkamali ako, Ginoong Vance. Pakiusap, tawad mo ako sa pagkakataong ito. Ang aming pamilya ay mayroon lamang isang anak na lalaki. Mia, alam ni nanay na mali siya. Pakiusap, iligtas mo si Kevin. Julian, aking pamilya, hayaan mo akong harapin sila. Lahat, tumabi kayo. Mia? Mula nung bata pa tayo, lagi mo akong pinapabayaan na magkaroon ng pinakamasarap na pagkain at kasiyahan. Alam kong hindi mo ako iiwan. Siyempre, ikaw ang pinaka-importante sa akin. Alam mo rin, na ako ang nagmamalasakit sa'yo ng higit. Hindi ka karapat-dapat na tawagin akong kapatid mo. Ang sipa na ito ay para sabihin sa'yo na ako ay pinutol na ang ugnayan sa pamilyang ito. Kung mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Diyos ko, si Mia ay mas nakakatakot kaysa kay Julian. Kevin, Mia, siya ang kapatid mo. Paano ka naging walang puso? Noong nagplano kayo laban sa akin, hindi mo ba naisip na pamilya tayo? Itinuring mo ang aking Mia parang isang kalakal na bibilhin at ibebenta. Siguradong gagawin ko siyang ang pinakamaliwanag na perlas sa lungsod ng Kabisera. Julian! Mula ngayon, ikaw na lang ang aking pamilya. Mia, huwag kang mag-alala. Palagi akong magiging iyong sandalan. Julian, ikaw na muna ang maghatid kay Mia pa uwi. Kami na ang bahala sa mga taong ito. Ginoong Vance, tingnan mo, sinaktan mo na sila at sinigawan mo sila. Tungkol sa pamumuhunan, kung galit ka pa, ipapalayas ko sila mula sa baryo. Ako ba ang may desisyon? Siyempre, ito ang bayan mo. Hindi sapat ang pagpapalayas sa kanila. Gusto kong tanggalin mo ang kaugalian ng palitan ng kasal sa baryo. Linisin ang mga kaugalian at alituntunin ng baryo. Pagkatapos, depende sa mangyayari, magpasya kong mamuhunan sa baryo. Tama, si Mia. Maglalaan ako ng pera, ngunit ang pamumuhunang ito
ay para lang sa pagpapatayo ng paaralan. Kahit ano sabihin ni Ginoong Vance, Mia, purong swerte lang ang nakuha mo. Sinisigurado mo ang posisyon mo sa pagkakaroon ng lalaking anak. Hindi ako makapaghintay na makita kang magkaroon ng sanggol at iwanan ni Ginoong Vance. Huwag kang magalit sa mga walang hiya na ito. Hindi sila karapat-dapat. Julian, ang binti mo. Okay lang ako. May impeksyon ang sugat. Ilang minuto pa at kailangan naming putulin ang binti. Maliit na bastardo, laging nagpapakatigas ka. Ikaw ang magiging dahilan ng pagkamatay ni Lola. Pasensya na Lola, ginawa ni Julian ang lahat para sa akin. Mia, hindi mo kasalanan. Kung mayroon man, sisihin itong makalumang pananaw ng mas gusto ang lalaki kaysa babae. Alagaan mong mabuti si Julian. Titingnan ni Lola kung handa na ang sopas. Tigilan mo na ang pag-iyak. Ang luha ng isang babae ay ang pinakamahalagang perlas sa mundo. Mahalaga sila dahil bihira. Kapag marami, wala na silang halaga. Kung hindi ako sumama sa iyo pabalik, hindi ko malalaman kung gaano ka nagdusa nitong mga nakaraang taon. Babawi ako sa iyo. Mia, ito ay para sa iyo lahat. Julian, ayaw ko ng mga ito. Walang limit ang card na ito. Bilhin mo ang kahit anong gusto mo. Hindi. Julian, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto kong itanong, tungkol sa proyekto ng pamumuhunan sa kanayunan, pwede ba akong mamahala? Gusto kong baguhin ang aking bayan gamit ang sarili kong mga kamay. Hayaang ang mas maraming batang babae na tulad ko, na inaapi, magkaroon ng pagkakataong piliin muli ang kanilang sariling buhay. Siya? Ituturo ko sa iyo. Julian, ang tagal ni Mia, bumababa. Hindi ba siya nagsuot ng maling damit ulit? Anong pagmamadali? Maghintay ka lang. Julian, Julian, maganda ba ako? Ito ay maganda. Ihahatid kita sa trabaho. Mia, ang galing mo? Nakabit mo na ng tuluyan ng kapatid ko. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na kailangan mong ihatid ako. Ako na lang ang pupunta. Sasali ako sa grupo Vance. Kailangan ko magsimula bilang regular na empleyado. Kailan pa naging driver ang CEO para sa empleyado? Kapag gumagawa ako ng mga bagay, sino ang maglalakas loob na chismis? Sige. Ayaw mong magsimula ako sa trabaho at tingnan ako ng mga tao sa unang araw, di ba? At saka, tinuruan mo akong magmaneho, di ba? Alis na ako. Sa opisina, huwag mong sabihin na asawa mo ako. Ano sa tingin mo ang magpapagawa sa isang babae na gusto itago ang kasal? Nahihiya. Ang bonus ngayong buwan ay tuluyang nawala. Hindi! Sino iyan? Ang yaman at eleganteng babae. Bakit hindi natin siya nakita dati? Siya ba ay isang tagapagmana, mag-oopisina sa ating kumpanya, at babalik para magmana ng negosyo ng pamilya? guwapo at mayaman. Siya ang tipo ko. Pero kailangan kong kumpirmahin. Hayaan ninyong ipakilala ko, Mia. Mula ngayon, siya ang ating katuwang na tagapamahala ng proyekto. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mia. Inaasahan ko ang pakikipagtrabaho sa inyong lahat. Sinabi ko na siya ay isang tagapagmana, di ba? Kung hindi,
Paano siya makakuha ng ganoong kataas na posisyon agad? Mukhang siya talaga ay isang sugar mama. Tingnan mo lang ako, makukuha ko siya. Mia, may team party tayo mamayang gabi. Gusto mo sumama? Kailangan ko umuwi sa loob ng kalahating oras, pagkatapos ng trabaho. Ito ay magandang pagkakataon para talagang makipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng team. Kung lalampasan mo ito, ang pakikitungo sa trabaho mamaya ay magiging napakahirap. Talaga? Ang pag-uwi ng ilang oras na huli ay dapat okay lang, di ba? Sige. Sasama ako. Sige, edi hihintayin kita. Boss, pumayag siya. Mahusay. Kapag nainganyo ko na siya, ang posisyon bilang team lead, sa iyo na. Boss? Pero, hindi ba may asawa ka? Kung malaman ng asawa mo, magagalit siya ng sobra. Ang matandang bruhang iyon ay hindi kayang pantayan ang babaeng ito. Nakita mo yon? Ang kanyang damit pa lang ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kapag nakakuha ako ng sugar mama, hindi ko na kailangan maghirap dito. Pero, paano ang asawa mo? Naghiwalay kami 10 minuto ang nakalipas. Tandaan mo, walang imik. Kung hindi, mag-empake ka at lumayas ka. Huwag mag-alala, mananahimik ako. Victor, ano bang nagawa ko? Pwede akong magbago. Bakit wag mo akong i-divorce? Pakiusap? Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang 10 taong mas matanda sa akin. Tama na sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi ako makapaniwala. Mia? Ako ang project team lead, Victor. Tara, doon ang party. Sasamahan kita. Salamat. Kaya pala gusto mo ng hiwalayan. May iba ka palang babae. Mga agaw ka ng asawa. Kabit ka. Pangahas kang landiin ang asawa ko. Pagsisisihan mo ito. Ginang, ano ang sinabi mo? Hindi ko inakit ang asawa mo. Ginang? Papaano mo akong matawag na ginang? Mukha ba akong ganun katanda? Ginang Black, hindi ko inakit si Amo Victor. Sa pagitan namin, puro profesional lang. Mia. Gusto talaga kita. Narinig mo yon? Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon bago mo sabihin ang totoo. Anong ginagawa mo? Stella? Bitawan mo si Mia. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Kung gagawa si Stella ng eksena, malalaman ng lahat na kami ni Mia ay may relasyon. Mia, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Ginoo? Hindi pa bumabalik si Ginang Vance. Tumawag ka ba? Opo, tumawag ako. Pero paulit-ulit na binababa ni Ginang Vance ang tawag. Julian, nawawala si Mia. Hinanap namin ang buong kumpanya, pero wala siya kahit saan. Ano? Hanapin niyo siya, ngayon. Kahit kailangan nating gibain ang lungsod ng kabisera, kailangan natin siyang hanapin. Opo, Ginoo. Paano kita maililigtas? Mia, pakiusap, maging ligtas ka. Ano ang gagawin ko kung may mangyari sa iyo? Buwisit. Hayaan ang tubig sa inidoro na hugasan ang baho mo. Magsasalita ka ba? Paano ba talaga kayo ni Victor nagkarelasyon? Ha? Ako, Hindi. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Kung hindi kayo nagkarelasyon, bakit kayo nagkasama sa hotel? Sabi niya may party. Akala mo ba tanga ako? Anong party? Nagaganapin sa hotel? Talagang hindi. Mukhang hindi ka matututo hanggang sa huli na. Para sa tulad mo, dapat kong hiwain ang mukha mo. Naglakas loob kang tumawag ng iba? Pakinggan natin. Sino ang tinatawagan mo? Mia, ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mong hawakan ng asawa ko. Ano? May asawa ka na?
Nandaraya ang asawa mo sa'yo, nangaakit ng ibang lalaki. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Binabalaan kita, tumigil ka na. Kung hihipuin mo siya, babayaran mo ng buhay mo. Isang kakaibang tugma, palaging nagpapakita ng palabas. Kaya mo kaming takutin? Magtanong ka sa paligid. Kami ang pamilya Sterling ng lungsod ng Kabisera. Sa tingin mo kaya mo kaming takutin? Kaya mo kaming takutin? Oy. Mga guwardiya, may nahanap na ba kayo? Wala pa. Pinapakain ko kayong mga walang silbing tamad. Anong kaya niyong gawin? Bilisan niyo at hanapin ang sumpang Ginoong Sterling at dalhin siya sa akin. Opo. Akala ko importante kang tao, isang mayamang tagapagmana. Nag-aalala akong masaktan kita na magdudulot ng gulo. Sa huli, naakit mo lang isang gigulo para umasenso, ang makinis at maputing balat. Sa tingin ko, isusulat ko mismo dito ang salitang malandi. At tingnan natin kung kaya mo pang magpakita para mangakit ng mga lalaki. Huwag kang lalapit. O gagamitin ko itong sipilyo sa inidoro para magsipilyo ng ngipin mo. Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Nasaan sila? Dinala ko si Ginoong Sterling. Ginoong Vance. Ginoong Vance. Wala talaga akong alam na si Stella ay magdudulot ng napakalaking gulo. Pakiusap, maawa ka sa amin. Huli na ang lahat para diyan. Kung may mangyari sa asawa ko, pananagutan ko ang buong pamilya Sterling. Ako. Tatawag na ako ngayon. Sabihin mo sa walang utang na loob na anak na tumigil na. Binabantaan mo ba ako? Malandi ka, wala kang kakayahan. Hindi mo ba ako tutulungang magsipilyo? Ako muna ang magsipilyo sa'yo. Ang walang utang na loob na anak na iyon, talagang naglakas loob na hindi sagutin ang tawag ko. Tiyak na pinalaki ng pamilya Sterling ang isang anak na babae. Ginoong Vance, kasalanan ko lahat. Nabigo akong turuan siya ng tama. Natagpuan namin si Mia sa Shinchen Hotel. Isama mo ang lahat. At si Ginoong Sterling, ngayong gabi, sumusumpa ako. Gagawin kong ang pamilya Sterling sa lungsod ng Kabisera, ganap na mawala. Sa tingin mo, kaya mo akong takutin? Ma'am? Kaawa-awa ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ilang tao ay mga may bahay, pero may sarili silang mga iniisip at malayang personalidad. Hindi sila kaawa-awa, pero ang iba, sa loob at labas, ay nagiging wala kundi katulong ng lalaki. Iyan ang kaawa-awa. Pinangangahasan mo akong insultuhin? Akala ko ang mga babaeng mula sa liblib na lugar ay ganyan kaawa-awa. Hindi ko inakala na ang mga babae sa malalaking lungsod ay ganyan din. Wala kang sinasabing tama, at puro kalokohan ang sinasabi mo. Papatayin na lang kita ngayon din. Ginoong Vance, ano po ang ginagawa ninyo rito? Nasaan si Stella? Saang kwarto si Stella? Room 3302. Itong walang utang na loob na anak. Sa pagkakataong ito, ang ating pamilya Sterling ay tuluyan ng wala. Ang asawa ko ay si Ginoong Vance. Patayin mo ako at malalagot ka. Ano? Hindi, imposible. Akala mo, madali akong takutin? Si Ginoong Vance ay isang malaking tao. Bakit naman siya magkakagusto sa isang mga agaw ng asawa na tulad mo? Hindi kita niloloko. Kahit na ang asawa mo ay si Ginoong Vance, bakit mo iiwan si Ginoong Vance at sumama kay Victor? Bulag ka ba? At saka, duwag si Victor. Ipagsapalaran ba niyang galitin si Ginoong Vance para makasama ka? Hindi ko siya hinabol. Matapang ka pa? Sasaksakin kita. Ginoong Vance. Mia, Julian, nandito ka na sa wakas. Mia, Siya ba talaga si Ginang Vance? Bobo ka talaga. Sisirahin mo ang pamilya Sterling. Humingi ka ng tawad kay Ginoong at Ginang Vance ngayon din. Siya ba talaga ang asawa ni Ginoong Vance?
Ginoong Vance. Pasensya na po. Ayaw kong makarinig ng anumang dahilan. Anuman ang ginawa niya kay Mia, bayaran niya ng doble. Mula ngayon, ang pamilya Sterling ay tapos na sa lungsod ng Kabisera. Julian, lagi kang dumarating kapag nasa pinakamababa ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? May iba pa bang masakit? Ayos na ako ngayon. Pasensya na. Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. Hayaan mo akong ihatid ka sa trabaho mula ngayon. Masyado akong nagtiwala sa mga tao. Julian, matututo akong protektahan ang sarili ko. Ayaw kong mabuhay sa ilalim ng iyong mga pakpak magpakailanman. Tiwala ka. Ako na ang bahala. Pero, Ano? Victor? Talaga bang nakipag-away si Mia? Kay Stella dahil sa iyo? Sigurado. Narinig ko na ang pamilya Sterling sa lungsod ng Kabisera ay biglang nalugi. Malamang, si Mia ang gumawa nun. Hindi lang siya maganda at mayaman, pero sobrang makapangyarihan din siya. Sige, huwag kang masyadong maobses sa akin. Isa lang akong alamat. Mia, anong ibig sabihin nito? Ang proposisyong ito ay hindi katanggap-tanggap. Gawin mong muli at isumite sa akin. Alam mo ang lugar. Ang hotel kung saan ginanap ang party kagabi. Victor, ang galing mo. Mukhang may gabi ka ng pag-iibigan. Nagsasaya ka ha? Mia, pasensya na at pinaghintay kita. Walang anuman. Ito ang binago mo? Puro kalokohan? Mia, alam ko na gusto mo rin ako. Ang pagsasabi na may problema ang proposal ay dahilan lang para yayain ako, hindi ba? Tingnan mo, nandito na ako. Hindi na kailangan magpanggap. Victor, sa palagay ko nagkamali ka ng pagkakaintindi. Inimbitahan kita rito para sabihin lang sa iyo ang isang bagay. Wala akong interes sa iyo at may asawa na ako. Ano? May asawa ka? Okay lang na may asawa ka. Pwede akong maging kabit. Basta. Manahimik ka. Kagabi mali ang akusasyon mo sa akin. Iyon na ang nagpagalit sa akin. Kung patuloy mo itong gagawin, huwag mong sisihin ako kung hindi na ako magpigil. Dahil hindi ka sasang-ayon, kailangan kong gawin ito sa ganitong paraan para makuha ka. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Julian, hindi ba sinabi ni Mia na hindi ka dapat pumunta para sunduin ako? Kung mananatili ako sa kotse at hindi magpapakita ng mukha, walang makakaalam na ako ito. Astig. Hindi mo pa nakikita si Mia? Wala. Baka umalis na siya. Umuwi na tayo at tingnan. Mia. Mia. Hindi pa bumabalik sina Ginoo at Ginang. Ano? Guzishwan! Guzishwan! Nawawala na naman si Ginang. Ano ang ginagawa mo? Peste. Nagising agad siya? Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Nahimatay ka lang kanina. Mabuti kong dinala ka sa kwarto para magpahinga. Masyado akong abala sa pagtingin ng kanyang mga designer brands. Hindi ko inaasahan na ganoon kaganda ang kanyang katawan. Bitawan mo ako! Gusto ko nang umuwi! Mia, sa wakas may tahimik tayong oras na mag-isa.
Pwede ba tayong mag-usap? Bitawan mo! Hindi tayo ganoon kalapit. Mia, talagang gusto kita. Hindi ko gustong pilitin ka. Pero bakit hindi mo makita ang nararamdaman ko? May asawa na ako. Isang mayamang sugar mama na tulad mo. Ano ang masama kung may iba ka pang kasama? Wala akong pakialam sa mga titulo. Hindi ako sugar mama. Lahat ng meron ako ibinigay sa akin ng asawa ko. Ano? Tama, hindi ako sugar mama. Ang asawa ko ay... Mia? Hindi mo lang naman ako niloloko, di ba? Ayos lang. Huwag kang matakot, Mia. Siguro, hindi ka pa nag-cheat dati. Naku, nakaka-excite. Hindi. Dahan-dahan lang. Malapit na. Ako na ang lalaki mo. Magiging napakamalumanay ako. Walang hiyang bastos. Habang ganyan ka, mas gusto kita. Sinaktan mo ako? Isa pang hakbang. Lalabanan kita. Alam kong hindi ka basta-basta susuko. Nakikita mo ito? Nirecord ko na lahat. Mas mabuting mag-ingat ka o ipopost ko ito online. Kayong mayayaman, puro mukha lang. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa negosyo. Mahal, kung malaman ng asawa ko, babayaran ka niya. Hindi mo ako maaaring saktan. Toy boy lang siya na umaasa sa'yo. Ano ang gagawin niya sa akin? Maliban kung siya si Ginoong Vance, ang pinakamayaman sa lungsod ng Kabisera. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo, kahit ang Diyos. Paano mo nalaman na hindi siya? Dahil paano ako nakapasok at naging katuwang na tagapamahala agad? Si Ginoong Vance ay laging strikto. Maliban sa kanyang kasama sa kama, sa buong lungsod ng Kabisera, mayroon bang sino man na kanyang bibigyan ng eksepsyon? Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, magtanong ka sa iba. May mga mayayaman bang nagngangalang Lin sa lungsod ng Kabisera? Sino ka ba sa tingin mo? Tigilan mo ang pagiging prinsesang mayaman. Dahil hindi ka mayaman, ano ang dapat kong katakutan? Ngayong gabi, hindi ka lalabas ng kwartong ito. Hindi ka ba natatakot na masaktan si Ginoong Vance? Natatakot ba ako? Siyempre, oo. Pero maglalakas loob ka bang ipaalam kay Ginoong Vance? Isa kang gold digger na nakaangat dahil sa pagpapagamit para makarating sa tuktok. Kapag marumi ka na, sa tingin mo, gugustuhin ka pa ba ni Ginoong Vance? Natatakot ka, di ba? Kung ganoon, umasta ka ng maayos. Kung pagbibigyan mo ako, baka matulungan kitang itago ito para makapagpatuloy kang kumita kay Ginoong Vance. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Sino yan? Ang lakas ng loob mong guluhin ako. Ginoong Vance. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Mia, ako to. Si Julian. 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 Pasensya na. Nahuli ako. Maglakas loob kang saktan si Mia? Gusto mo bang mamatay? Julian, Ano ang gagawin natin sa kanya? Pilayin mo siya. Pakiusap, Ginoong Vance, maawa ka, hindi na ako maglalakas loob gawin ulit. Gawin mo. Siya iyon. Inakit niya ako. Kung hindi, hindi ako maglalakas loob na gawin iyon. Inakit ka? Hindi ka karapat-dapat. Wala iyon. Julian, inimbestigahan ko na. Ang mahal na iyon akala niya si Mia ay isang mayamang tagapagmana. Gusto niyang sumabit sa kanya. Kaya tinutukan niya siya. Si Stella na nagsabing si Mia ay umakyat sa asawa niya, ay asawa niya. Papawalain mo siya sa lungsod ng Kabisera magpakailanman. Huwag mo siyang hayaang lumitaw sa harap ni Mia kailanman. Opo, Kawawang bata. Bakit palagi siyang napapasok sa ganyang problema? Kasalanan ko ito dahil hindi ko siya pinrotektahan. Si Mia ay masyadong walang muwang. Madali siyang maloko. Ang kailangan mong gawin ay higit pa sa pagprotekta sa kanya. Naiintindihan ko, Lola. Ginoo,
Si Ginang Vance ay hindi lumabas ng kanyang silid ng ilang araw mula nang bumalik siya noong araw na iyon. Ano? Mia? Hindi. Bakit ka bumalik sa dati mong damit? Hindi ako sugar mama. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Mia. Mia, wala sa mga ito ang kasalanan mo. Sila iyon. Sila ang may maruruming isip. Kahit lumabas ka o hindi, kahit anong isuot mo, ang maruming isip ay nakakakita ng dumi sa lahat. Mia, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga pagkakamali ng iba. Hindi ito worth it. Julian, wala ba talaga akong silbi? Wala akong magawa ng tama. Wala akong alam. Mia, walang ipinanganak na alam ang lahat. Ang tinatawag ng karamihan na mga henyo ay mga taong na-expose lang sa mga bagay na ito ng mas maaga kaysa sayo. Maniwala ka sa akin. Sa mga nagsimula mula sa parehong linya ng simula katulad mo, ikaw na ang pinakamabilis na mananakbo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Marami pa ring mga babae sa inyong bayan na naghihintay sa'yo upang bigyan sila ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran, di ba? Julian, naiintindihan ko. Si Victor ay natanggal sa trabaho at si Mia ay wala rito ng ilang buwan. Hindi naman sila nagtakbuhan ng magkasama, di ba? Mukhang nagtagumpay ang plano ni Victor na sugar mama. Nagtagumpay. Kaya dahil tinulungan mo sila, ma-promote ka ba bilang team leader? Ikaw. Ito ba ay promotion para sa akin? Tanggal ka na. Sa loob ng 1 oras. Balutin mo lahat ng gamit mo at umalis ka na. Bakit? Wala sa inyo ang gumagawa ng tunay na trabaho. Iniisip nyo lang ang paghahanap ng sugar daddy, pagkuha ng shortcuts, pagsipsip, at pagpapakalat ng chismis. Bigyan mo ako ng isang dahilan para hindi ka tanggalin. Mula ngayon, kung may magpapatuloy sa pagchichismis, lahat kayo ay maaaring umalis. Oh, Anong ginagawa mo dito? Ginang Vance, may asawa ka na. Iiwan mo ang asawa mo sa bahay ng ganito. Talaga bang okay iyon? May isa pang proposisyon. Hindi ko pa ito natatapos. Kumain ka muna. Pero, Ako ang amo. Ako ang nagtatakda ng mga patakaran. mabango ito. Hindi ba para sa akin iyan? Walang tao sa paligid. Mia, magpakasal tayo. Gusto kitang bigyan ng engrandeng kasal. Maligayang pagdating sa pagdiriwang ng pag-ibig na ito, sa harap ng langit at lupa bilang saksi. Pagpalain nating lahat ang mag-asawang ito. Mia, ikaw na walang utang na loob na anak? Sino to? Ang gusgusi ng suot at naglakas loob pang manggulo sa kasal ni Ginoong Vance? Bakit ka nanggugulo rito? Napakahirap ng buhay ko. Pinaghirapan kong palakihin ang aking anak na lalaki at babae. Pumunta ang anak kong babae sa lungsod. At ngayon, hindi na niya ako kinikilalang ina. Iniwan akong mag-isa sa paghihirap sa bahay. Lahat, kayo na ang humatol. Paano magkakaroon ng isang anak na walang utang na loob? Hindi ako makapaniwalang si Ginang Vance ay napakamaarte. Paano siya karapat-dapat kay Ginoong Vance? Napakaganda ng suot, pero napakapangit ng puso. Tama yan. Gusto mong umakyat sa antas ng lipunan? Sa panaginip mo, hindi pa nga ako naka-experience ng magandang buhay? Ano ang karapatan mo? Mia, hindi ka sinisisi ni nanay. Alam ni nanay ang iyong mga problema. Gusto lang ni nanay na makita ka, at sapat na iyon para sa akin. Nakakagalit iyan. Paano niya magagawang tratuhin ang sariling ina ng ganito? Sa tingin ko, hindi ganoon si Ginang Vance. Ang babaeng ito ay maaaring manloloko. Ilayo siya. Tigil! Mia, Julian, ito ay usapang pampamilya ko. Ako na ang bahala. Mia, Sa wakas, kinikilala mo na akong ina mo? Nanay, hindi mo ba kayang makita akong namumuhay ng maayos?
Kailangan mo pang sirain ang kasal ko? Ano? Ang babaeng ito ay talagang ina ni Ginang Vance. Tama, ang babaeng ito ay talagang aking ina. Ang inang nagdala sa akin ng 9 na buwan at nagsilang sa akin. Pero ako, si Mia, ay malinis ang konsensya at hindi ko kailanman ginawa ang anumang para saktan siya. Isang ina na hindi kailanman tinatrato ang sarili niyang anak na babae bilang isang tao ay hindi karapat-dapat sa awa ng sinuman. Nakatira ka sa mga malalaki at kumikislap na lungsod. Naisip mo ba kung ilang mga babaeng taga-baryo ang nalulunod sa mga palayok sa kapanganakan? At ilang mga nakaligtas ay napipilitang huminto sa pag-aaral at magtrabaho upang suportahan ang pinakamamahal na anak na lalaki ng pamilya? Naisip mo ba kung paano sila ipinagpapalit o ibinebenta kapag sila ay lumalaki? Ikaw ba? Hindi mo naisip. Ang nakikita mo lamang ay sila ay tumatanggi o kahit iniiwan ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi mo kailanman pinapansin ang mga dahilan sa likod nito dahil gusto mo lang ng dahilan. Isang pagkakataon lamang na sakupin ang mataas na moralidad upang masiyahan ang iyong pangangailangan na magpanggap na bayani sa lahat ng dako. Sa asawang tulad nito, maligayang pagdating. Isang asawang tulad nito, ano pa ang hihilingin ng isang lalaki? Magpatuloy tayo. Mag-ingat. Mia, hinihintay ko ang araw na mapunta ka sa impyerno. Mia, ipinapangako ko sa iyo. Hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ka muli. Sa pamumuhunan mula sa Grupo Vance, nakapagtayo kami ng mahigit 100 paaralan ng mga babae. Sa malapit na hinaharap, lahat ng mga batang babae na hindi pinagpala sa kapanganakan ay, sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, lalabas sa mga walang katapusang bundok na ito. Ako, si Mia, ay natupad ang aking hiling sa buhay, kasama ang isang mapagmahal na kasama sa aking tabi. Ngunit ang talagang gusto ko ay makita ang mas maraming batang babae na tinatrato ng may kabaitan